Yan po. So, ang ating pong pag-aaralan sa araw na ito is part 2 ng ating pinag-aaralan last week. Si sister pwede siya manood online para nakita yung last week, but it's connected to previous message last week. Meron po ba sa atin nakakarinig na ng salitang yoke? Yoke. Amen. Anong pagkaintindi po natin sa salitang yoke? Hindi naman ng itlog, di ba? Meron pang isang yoke, yung Y-O-K-E. Yung sinasabi sa Tagalog na pamatok. 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 May kanta pa nga yun, di ba? Yung mukha mo kagad. Yan. Cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Oh, Martin Rivera. Anyway, yan. Ito po yung tinatawag na yoke. Yan. So pag nabasa po natin sa Bible yung salitang yoke, ito po yan, pamatok. Sa atin po kasi sa Pilipinas, ang pamatok ng baka o kalabaw, isa lang. Sa Israel po, dalawa. Basahin nga po natin yung Matthew 11:28 to 30. Sino po sa atin ang may Bible? Matthew 11:28 to 30. Mateo 11, 28, God at control. Nakita na po ba natin? Sige po, ako na lang magbasa. Amen. Sabi po dito sa verse 28, "Come to me, all you who are labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke," ito po yung sinasabi ko kanina, "upon you, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light." Pag binabasa po natin yung verses, medyo hindi natin mag-gets until maintindihan natin ano po ba yung yoke na sinasabi. Pansinin niyo po ito. Kung ganito po yung klase ng partnership sa pag-aararo, ikaw yung maliit na donkey at may kapartner kang malaki, di ba magaan para sa'yo? Kasi lahat ng bigat nasa kanya eh. Tama po ba? Tama po. Yan po yung sinasabi ng Panginoon. Take my yoke, for it is light. Bakit magaan? Kasi siya yung may hawak ng kalahati ng other part. Actually, sa sobrang laki na, kasi ito, ganito lang comparison. Pero kung God and man yan, God siguro sobrang laki, tapos din tayo ganito. Halos wala na po tayo binubuhat. Sa Kanya lahat. Amen. So, ganun po ang kahulugan ng Lord sa rest. Meron kayong binubuhat, oo. Ibig sabihin may pinagdadaan tayong problema. Pero nagiging magaan dahil may Panginoon. Amen? Amen? Amen. Kaya po, sa gusto ng kagaanan sa buhay, pili ka na lang kung sino gusto mong i-partner dyan. Hanap ka ng pinakamalaki kasi siya dapat yung pinakamalaki para magaan yung dalawa mo. Ngayon, ako pinili ko si Lord. Kung meron po kayo ng piling mas malaki, PM me. Para sa akin, wala na kung mas lalapa kay Lord. Amen? Amen. So, dito po sa Luke 9:57 to 62, atin nga pong basahin. Luke 9:57 to 62. Lucas. Sunod po yan sa Mark. Matthew, Mark, Luke, John. Ayan po yung sunod-sunod apat na gospel. Sabi po sa Luke 9:57 to 62. "Now it happened as they journeyed on the road that someone said to him, 'Lord, I will follow you wherever you go.'" Amen. Sabi po dito, "Lord, susundan kita sa kahit saan ka pumunta." Ang sabi dito po ni Jesus said to him, "Foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head." Ang mga lobo daw po, meron silang titirahan.
ang mga ibon may pugad, pero ang Son of Man, wala daw siyang matulugan. So, china-challenge ko ng Panginoon, ready ka bang sumunod sa akin kung wala akong tutulugan? Amen. Amen, di ba? So, it just means, hindi po madali sumunod sa Panginoon. Amen. Amen? Pero, sabi ko nga, kung susunod ka sa sarili mong lakas, bubuhatin mo mag-isa yun. Pero kung susunod ka, kasama mo si Jesus Christ, go lang. Amen? Amen. Ang message po natin for part 2 is no turning back. Last week, ano ba yung message natin? You have been resurrected, live. Ibinangon ka na, mamuhay ka, mabuhay ka. Ang kasunod po, Turning back. no turning back. Amen? Alam po natin yung kanta na to, di ba? Yes. I have decided Jesus, no no turning turning back. back. Diba? Turning back. Kasi, sa Kanya po, merong totoong buhay. Amen. Amen? Bakit ko sinabing totoo? Kasi po, marami po nagkukunyari na nagbibigay sa atin ng buhay. Amen. Halimbawa, yung life insurance mo, kunyari, sagot mo yung life mo, actually hindi. Sagot niya yung gastos mo after mawala ko. Kasi binayaran mo rin naman. Pero hindi ka talaga insured sa life insurance. Yung blessed assurance, dun yung totoo insurance. Kasi after po natin mawala, magkakaroon tayo ng glorious body, aangat tayo papunta kay heaven. Doon po wala tayong problema. Dito, of course, marami. Yan. Because there's true life. Totoong buhay. Pati yung masustansyang pagkain, nagkukunya rin minsan sasabihin natin, healthy naman kinakain ko, hindi mo magkakasakit. Di pumasok yung COVID. Di ba kahit sinong healthy, tinamaan pa rin. Sinong mayaman, tinamaan. Sinong mahirap, tinamaan. Sinong malakas, tinamaan. Sinong mahina, tinamaan. Nilevel ng COVID lahat. Wala nakaligtas. Kung hindi, yung mga anak ng Panginoon. Amen. I-share ko lang po yung testimony ng mga panahon po na yun, hindi po kami nagmamas sa church. Nasa gift po kami na. No need. Kasi covered tayo, Robert. Amen. And hanggang ngayon, buhay pa po kami, hindi kami nagka-COVID. Praise God. Hindi po namin pinagayabang na healthy kami kasi kita niyo naman sa katawan namin, bilog na bilog. So halatang hindi healthy, di ba? Pero yung protection ng Panginoon naroon. Amen? Yan. There's true life. There's true life. Sabi po dito sa John 6, dinaanan din po natin ito kanina nung communion para hindi na po tayo mahirapan. Ito rin yung shinare ko na messages sa communion. Sabi po niya dito, yan nga, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise them up at the last day. So, lahat po na ito, sinabi niya, habang nagtuturo siya sa synagogue, si Jesus Christ nagtuturo sa synagogue. Ang synagogue po, parang ganito po, merong pulpit, may nakikinig. And lahat po na nakikinig doon, mga Jew na nag-aral ng matindihan sa Old Testament or sa Book of Moses or doon sa sa Pentateuch. Lahat po sila kabisado nila yung Old Testament. So ang sabi niya dito, may buhay ka lang pag kinain mo yung laman ko at ininom mo yung dugo ko. Okay, imagine po natin, nandoon tayo, kaharap natin si Jesus Christ. Sinabi niya po sa atin, kung hindi mo kakainin yung laman ko, hindi mo inumin yung dugo ko, wala kang buhay. Anong gagawin natin? Papatayin mo kaya si Jesus para kainin yung laman niya? Inumin yung dugo niya? Di ba nakakapag-isip? Parang ang hirap naman intindihin ang sinasabi ni Jesus. Amen? Maswerte po tayo ngayon kasi binabalikan na lang natin ito. Pero kung nandun tayo sa sitwasyon na yun, hindi po natin mag-gets. Ganon din po ang nangyari sa kanila. Ayun sabi nila, on hearing it, many of His disciples po ni Jesus hindi po ito yung mga Pariseo, disciples ni Jesus na itong pinag-uusapan. This is a hard teaching. Ang hirap naman intindihin ito. Who can accept it? Sino makakaunawa nito? Amen. Amen.
Aware that his disciples were grumbling about this, alam ng Panginoon, na nagsasabi sila, nagbubulong-bulungan, nagmamaritesan tungkol sa sinabi ng Lord. Sabi niya, does this offend you? Nahirapan ka ba dito? Hindi mo ba na-gets? Then what if you see the man, the Son of Man, ascend to where he was before? Paano pa pag nakita mo ako na umakyat sa langit? Baka mawindang ka. Yan ang ibig sabihin ni Jesus. Baka hindi mo mag-gets, hindi mo maintindihan. Kung ito palang sinasabi ko, hindi mo na maintindihan. So after po ng lahat ng ito, sabi po dito ng Panginoon, lahat ng sinabi ko sa iyo, the words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life. Ibig sabihin po, ang mga taong hindi spiritual, hindi po talaga maunawaan ito. Those who are living in flesh will not understand. Unless you live in the Spirit, then you would understand the Lord Jesus. He went on to say, this is why I told you that no one come to me unless the Father has enabled them. Hindi na po tayo makakalapit sa Panginoong Jesus kung hindi ang Diyos Ama ang nagbigay sa atin ng kakayahang lumapit sa Kanya. Kaya po hindi po natin pwedeng ipagmalaki na, may faith ako eh. Matibay ang faith ko eh. Hindi katulad ni kapatid, mahina ang faith niya. Hindi katulad ni kapatid, hindi niya pakilala si Jesus. No. Kasi ang nag-enable po sa atin na makilala ang Panginoon, hindi po tayo. Ang Panginoon din. Kaya po, di ba sabi, for it is by grace, you have been saved through faith. Yung faith po na yun, hindi po sa atin. It's because ang Panginoon Jesus din ang nagdulot sa atin na magkaroon tayo ng faith. Amen? Amen. So, after po nito, many of his disciples turned back and no longer followed him. Now, when we say turn back, ito po literal. Tumalikod na sila, umalis na. Disciples ni Jesus po ang pinag-uusapan. Are we all disciples of Jesus Christ? Amen. Amen. Lalo na si Christian. Pangalan pa lang. Christian na. Lahat po tayo sumusunod sa Panginoong Kristo Jesus. Amen? At kung hindi po natin kilala ang Panginoon, baka tumalikod din tayo. Amen? Kapag hindi po natin alam na nasa Kanya yung buhay, baka tumalikod din tayo. Pero sa buhay po natin ngayon, hindi na lang po ito basta pag-backslide. Hindi po nangangahulugan na tumatalikod ka, pag nag-backslide ka, meaning hindi ka na talaga consider yourself na Christian, tumalikod ka, back to the world, enjoy na ulit, jamming na ulit, inom na ulit. Yun, totoong backslide yun. Pero tayo po, minsan po, tayo mga tao dito, pag nandito tayo sa church, feel tayo ng Holy Spirit. Pero pagdating natin sa bahay, feel tayo ng self natin. Amen. This is not to condemn anyone. Kasi lahat po tayo ganun. But we can only endure, sabi ko nga po kanina, yung yoke. Kapag si Jesus ang kapartner natin, kaya natin maglakay. Amen. We can only endure because there's Jesus Christ. And sa oras po na nanghina tayo, sa oras na madapa tayo, for sure, ma-realize naman natin eh. Kasi kinoconvict tayo ng Holy Spirit, di ba? Na, mali na naman yung ganyan. Uy, tumaas na naman ang blood pressure mo. Tumaas na naman ang high blood. High blood na nga, tumaas pa. Tumaas na naman daw ang high blood. Yan. High blood na naman. Yun, high blood na naman. Or sumumpong na naman yung tantrums mo. Or dumating na naman yung personality mo na dati tinago mo na. Diba? At that point, minsan we feel like we're turning back. But unless we have Jesus Christ sa buhay natin, we will be able to overcome that. Siya po ang nagtatransform sa atin from glory to glory, ang Panginoon Jesus. Hindi po yung pastor. Hindi po si Brother Will. Si Brother Will, pag diyan ka sumunod, problema ang abutin mo. Hindi po si Sister Ai, hindi si Brother Eman. Si Jesus Christ lang po.
Sabi ko nga po kanina, dapat yung pinakamalaki yung kapartner mo sa pagbuhat ng yoke. Pag si Eman or si Kuya Will lang, mababa pa rin, mas matangad pa si Shaquille O'Neal, mas marami pang mas matangkad. Amen. So we can be able na gawin yung no turning back. Huwag po natin sabihin na, I have decided lang. Jesus enabled me so that I can not turn back. Amen? Huwag po tayong umasa sa sarili nating kalakasan. May times po, marami pong times, sabi ko, nandun po kasi yung heart ko, gusto ko po talagang maging ordained na pastor. But dumating sa maraming pagkakataon na sinasabi ko, mismo sa sarili ko, sinasabi ko, sige, titigilan ko na. Buti na lang po may Jesus. Kaya po narito pa rin po ako. Amen. Buti na lang po may Jesus, kaya narito pa rin po kayo. Dahil I'm sure po sa bawat araw ng buhay po natin, marami tayong pagsubok at iniisip natin, huwag na kaya akong mag-church. Amen? Huwag na kaya akong muna. Meron pa tayong muna eh, no? Huwag na kaya muna, tapos hanggang ma-enjoy na natin ulit yung Kalyo. Sa mga online po, yung Kalyo, karaoke bar po yan dito sa Nagano, sa Ina. Amen. Kaya po, sa bawat gabi, o bawat umaga, or every day po of our lives, kagaya po ng na-share po sa akin ni partner ay, gabi-gabi, magbasa tayo ng Bible, sabi niya. And it helped po na araw-araw bumangon kami. Kasi sa gabi-gabi, paghiga namin, meron po nito. Amen. Praise God po kasi sana ganun din po yung makuha ng partner. Yung ililid kayo na magbasa ng Bible. Pag ganun po yung partner natin, magpasalamat tayo sa Lord. Pag hindi po tayo ang gumawa nun sa partner natin, amen? Para po sa pagising natin sa umaga, nandun pa rin po yung babangon ka na positive yung outlook mo sa buhay, lalabas ka ng bahay, sabihin mo, no turning back. Amen. Sabihin nga po natin, no turning back. No turning back. Amen. Amen. Because there's breakthrough and healing. Sino po sa atin ang gusto ng healing? Amen. Breakthrough. Amen. Amen. Meron po pa tayo mga pinagdadaan ng problema sa buhay natin? Amen. Dami no? Halimbawa, pera. Tapos pera. Parang puro pera na yan ang problema. Hindi naman, no? Minsan health. Kasi walang pambayad sa ospital. Pero minsan pagkain. Parang masyado na yata tayong nag-iisip ng puro pera, no? Dapat yata mabago yung mindset natin, no? O pera naman daw. Huwag naman daw pera, o pera naman. Ayan. There's breakthrough and healing. Gusto po ba natin healthy tayo? Gusto po ba natin, hindi ko na sabihin mayaman, sapat. Sapat. Ngayon, kung bibigyan ni Lord yung yaman, thank you Lord, bonus. Pero yung gusto ko natin sapat, yung pag may kailangan, pag bumunot, may ibabayad. Di po ba? Dumadating po sa time natin minsan, yung pinaka-worst ko po, yan laman ng wallet. Ilang beses ko na po sinabi. Pero pinrovide ng Lord lahat ng pangangailangan. Hanggang ngayon po, mataba pa rin kami. May sponsor ng tuto. Ayan. Now, narinig na mo ba yung salitang unclean sa Bible? Dati po pag unclean ka, alam mo sa sarili mo na unclean ka sa mga Jew po ito na hindi ka malinis. Pag dumaan ka sa labas, kailangan mong i-announce. Unclean, unclean. Para yung mga tao hindi didikit sa'yo. Sabi po sa Leviticus 15, 19-27, if a woman has a discharge, and the discharge from her body is blood. So, mga babae yung example, kasi sila yung madaling makarelate, kasi every month meron silang BFF. Yung period nila, ano po ba?
So sabi po dito, kung ang discharge daw sa body is blood, she shall be set apart 7 days. 7 days nga ba katagal yung ano? Minsan longer pero normally 7. Sa regular. Nung ako 7 din pero nawala ko. Nung girl pa ako sa regular. Ayan. Whoever touches her shall be unclean until evening. So kung meron ka, nung panahon nila, pag nahawakan mo siya, ikaw rin unclean ka na. So imagine, mag-asawa kayo. Makakatulog ka ba kung di mo man lang hinawakan ang asawa mo? Niyakap, pinalikan. Di ba? So ibig sabihin, package din na yun. Pag oras na unclean si Mrs., unclean din si Mr. Ganon noon. Di ba? Everything that she lies on during her impurity shall be unclean. Ang hinigaan niya din, unclean. So yung higaan niya, pag hinigaan mo, unclean ka na rin. Whoever touch her bed shall wash his clothes and bathe in water and be unclean until evening. Hanggang gabi lang naman. Bukas, malinis ka na ulit. Kaso, hahawakan mo pa rin naman yung asawa mo eh. Or kapatid mo yan, mahahawakan mo pa rin naman yan eh. Or nanay mo yan, di ba? Yung hinawakan niya, nagluto siya. Si nanay mo nagluto, hinawakan niya yun. Hinawakan mo rin. Kinain mo pa. Di ba unclean ka na rin? Ganyan po sa loob. Gusto niyo mamuhay sa loob? Maluloko kayo. Ganyan po. If anything is on her bed or anything on which she sits, anumang inupuan, imagine, sumakay kayo ng bus. Sino mang sasakay doon sa inupuan nyo, unclean na rin. Sumakay kayo ng LRT. Ay, ano ba dito? Ano bang? Densya? Densya. G-Densya ba? Ano yun? Densya. Nag-densya ka, so sumakay ka ng tren. Pag alis mo, yung uupo doon, unclean na rin. Ganyan po ang concept ng pagiging unclean natin. Pag unclean ka, lahat ng matouch mo, lahat ng dumikit sa'yo, at lahat ng dumikit doon sa hinawakan mo, nagiging unclean. Hirap magbuhay sa loob, no? Now, pag-usapan po natin ulit yung sa Mark 5. Topic po natin to last week. And a woman was there who had been subjected to bleeding for 12 years. Naalala niyo kayo 12? 12 years. She has suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Ibig po sabihin, mayaman si ate. Mayaman si ate. Kasi meron siyang pambayad sa doktor. Sabi po dito, many doctors, under the care of many doctors, marami po siyang doktor na pinuntahan. And naubos lahat ng pera niya, pero sa halip na gumaling siya, mas lumalala pa. Imagine po natin, unclean tayo for 12 years. Ano kayang pakiramdam na walang dumidikit sa iyo? Na walang lumalapit sa iyo? Nagdiri-diri sila sa ginagamit mo. Ano kayang pakiramdam? Hindi lang po ito physical problem ng babae. Broken yung spirit niya. Emotionally depressed siya. Amen po ba? Amen. And imagine having that problem for 12 years. 12 years. Ang tagal mo. Di po ba? Now, ngayon po, nare-realize na natin, hindi pala ganun kasimple itong verse na ito. No? Grabe pala yung pinagdaanan ni ate. Tapos lahat ng pinuntahan niya, pinapalala lang siya. Gumagastos siya, lumalala lang siya. Parang pag-addict tayo sa isang bagay, kung saan-saan tayo pumupunta. Akala natin, halimbawa, mahilig ako uminom. Gusto ko nang tumigil uminom. Sige, sugal na lang ako. Kung tao sugal, baka maliligtas ako ng sugal. Natalo ko. Na-depress ako. Balik ako sa inom. Para makalimutan ko yung pagkatalo ko. Nagsugal na ako, umiinom na ako. Dalawa na may problema ko. Paano yan? Wala akong pera. Nakaw ako.
Nagnakaw ako para masolusyonan yung problema ko sa pera. Pero kulang. Sugal ulit ako, baka manalo. Natalo. Depressed na naman ako. Inom ako. Naging 3 na ngayon yung problema. Kung saan-saan po ako lumapit sa mundo, pero padami ng yung problema. Ganun po ang pinagdaanan ni Girl. Kung saan siya nagpunta. Pero habang pupunta sa kung saan, lumalala siya ng lumalala. Naranasan po ba natin noon? Huwag tayong magsinungaling dahil ako for sure naranasan ko to. Pag problemado, hinahanap ko Amen. Pag problemado, hinahanap ko Yossi. Hindi ko dinahanap Yossi, pero maraming dumasa Yossi. Yung iba, drugs pa. Pag kulang sa atensyon ng magulang, naghahanap ng atensyon sa iba. Kaya napapariwara. Marami po tayong pinagdaanan na ganyan. Pero po, si Ate Girl, hindi po siya nawala ng hope. Noong narinig niya ang tungkol kay Panginoong Jesus Christ, when she heard about Jesus, she came up behind him in a crowd and touched his cloak, or yung dulo ng damit niya. Because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Okay. Di po ba alam natin yung batas sa pagiging unclean? Kanina? Kung alam po natin na unclean tayo, gusto ba natin humawak sa iba? Siyempre, ayaw natin maging unclean din siya. But this girl po, she had that thought. Saan kaya nanggaling yun? Diba? Sa Lord. Siya lang yung nagsabi, hawakan mo yan. Kasi gagaling ka. And alam po natin ang nangyari dito, immediately gumaling siya. Immediately, nag-stop yung pag-bleed. Immediately, minsan yan po yung gusto natin eh. Immediately, mawala na yung problema. And siya po, nandun yung thought sa isip niya. Nandun yung pagbulong ng Holy Spirit sa kanya. Lumapit ka kay Jesus. Humawa ka lang. And imagine kung yung dulo po ng damit nakakapagpagaling, how much more yung person. Amen? And ito po yung contrast. Noon, pag madumi ka, at humawa ka sa iba, nagiging madumi. Pag kay Jesus humawa ka, madumi ka, ito yung lumilinis. Amen? Kung problemado ka, humawa kay Jesus, ikaw yung gumagaling. Ikaw yung umaayos. Ikaw yung natatransform. Kaya po, minsan, kung nakikita po natin yung mga kapatid natin, yung negative side ng kapatid natin, pagtiwala lang po natin sa Panginoon. Kasi the more na humahawak sila sa Panginoon, sila naman yung unti-unting natatransform. Minsan po kasi, critical thinking tayo masyado. Na nakikita natin yung kamalian ng kapwa natin. Na hindi sila maayos. Tapos, akala natin tayo na yung maayos. Sa totoo lang, pare-pareho na naman tayo. WIP. Or work in progress. We are all work in progress in the Lord. Pero pagdating po sa kapatawaran ng kasalanan natin, all done. Huwag na po natin i-worry yun. Wala po tayong ginawa para doon. Pero it's all done. Now, kung gusto po natin no turning back, kung gusto po natin ng breakthrough, gusto po natin ng healing, isa lang naman po yung pupuntahan natin. Hindi yung insurance. Hindi si paluwagan. Ate Rizal, pwede ba mangutang? Hindi si Ate Rizal. Amen? Amen. Amen? Amen. Parang hindi kayo kumbinsido. Gusto nyo ba kay Ate Rizal lumapit? Yan. So, gusto po natin ng breakthrough. Gusto po natin ng healing. Kasi lang po yung source. Si Jesus lang po. Hindi rin si pastor. Hindi rin si bishop.
Hindi rin si Pastora, para fair naman. Wala ka namang lalaki lang, dapat may babae din. Si Jesus lang. Jesus lang ang sakalang. Amen. Amen? Ayan. Ayan naman yung gumana. Ayan. Because there is rest and transformation. Kanina po, yung verse natin, di ba, I will give you rest. Hindi naman rest in peace, di ba? Rest lang. Wala naman siya sinabing rest. Kung gusto niya kunin na tayo, hindi, sige. Pero Lord, wag muna. Bukas na lang. Ayan. So, pag gumana na yung mouse ko. Minsan ay gumana ng mouse ko eh. Hello, ayaw mo. Ayan. Noong panahon po nila, ganito po sila kumain. Sino po sa atin yung pinapagalitan ng bata tayo pag kumakain na kahiga? Tama daw. Sabi natin, Jew tayo. Ang Jew pwede na kahiga kumain. Kamay ganun eh. Nagpalusot sa nanay. Ganito po kumain. Dati yung mga Jew. Nagilid. Pag yan na, nakasandal, naka-recline. Ang tawag niya. Naka-recline. Yun po yung picture na nagse-celebrate ka, tapos resting ka. Diba? Sino yung kumakain na kaganan pa? Na-rest din, no? Yes. Naalala ko yung lolo ko ganun eh. Yun yung lolo ko dati. And nawindang talaga ako. Sa Pasig po kasi kami lumaki. Yung lola namin doon, dapat dito yung kutsara, dapat dito yung tinidor. Pagtapos mo kumain, dapat magkadikit yung kutsara at tinidor. Pag hindi mo ginawa, papaluin ka. Tapos pagdating ko ng Batangas, nung nag-auction ako, yung lolo ko nakaganon. Tapos nakakamay-kamay. Gulat na gulat ako. Hindi ito yung kinalakihan ko eh. Pero nandoon kasi yung relax na. So ito po mga taong to, yung mga Jew, pag kumakain po ganyan. Rest and celebrating. Sa buhay po natin, kung magse-celebrate na lang din tayo, huwag na yung nakakapagod. Yung mag-birthday dyan, huwag na yung nakakapagod. Yung rest na lang. Dati kasi pag birthday, bukod sa luto, may patay na baboy, tapos may inuman. Tapos may karaoke. 3 araw yun. After ng 3 araw, restful ka pa kaya? 3 araw mo inaasikaso yung mga bisita mo, 3 araw mo umiinom. Baka hindi ka na bumakot sa mga na araw. Ganun po yung celebration ng mundo. Tapos after mag-celebrate, ang problema mo, paano mo babayaran yung utang? Delayed. Di ba pag fiesta, pinamumutang pa natin dati, handa sa fiesta? Binyagan, kasal, graduation, birthdayhan, namatay yung lolo, yung lola, yung aso, yung pusa. Ganun po mamuhay ang mundo. Sineselebrate lahat, pero actually, after ng celebration, pagod, stress, tapos may bayarin. Tuwang-tuwa yung kapitbahay. Nakapag-uwi pa. Di ba? Pero, ikaw na nag-celebrate, hindi ka nakapag-celebrate. Nag-asikaso ka ng bisita. Ganun po tumakbo ang mundo. Yan yung celebration sa mundo. Gusto ko lang po i-share kasi ngayon po, wala na po tayo sa mundo. Oo, hindi po tayo physically, pero spiritually po, hindi na po tayo kasama doon. Huwag po tayo mag-guilty na hindi tayo nakihanda sa fiesta. Lahat ng kapitbahay natin may handa. Kasi kinabukasan, lahat sila may utang, ikaw wala. Praise God. Amen? Amen. Ayan. So, ang nangyari po dito,
Ayun na naman yung gumana. After po ng pinag-usapan natin last week nung binuhay ng Panginoon si Lazarus, naalala niyo po? Yun po ay nasa John 11. Ang next po natin ngayon ay John. Ano po kaya? Siyempre po, 12. Sunod sa 11, 12. Pag 13 yan, nilampasan natin yung 12 yan. 6 days before the Passover, pumunta daw po si Jesus sa Bethany kung saan nakatira si Lazarus, whom Jesus had raised from the dead. Ito po si Lazarus, yung binuhay niya last week nating topic, binuhay niya matagal na. Ayan. Here, dinner was given in Jesus' honor. Para kay Jesus po yung celebration. And ang naghanda po si Martha. Naalala po ba natin si Mary at si Martha? Si Mary, nasa paanan ng Panginoon. Si Martha, busy-busy para maghanda. Ganun pa rin siya ngayon. Alam, mag-Martha na tayo. Namatay na nabuhay si Lazarus. Ganun pa rin si Martha. Ang gusto niya pa rin, mag-serve. Hindi ko masama mag-serve. Pero po, si Lazarus, isa na po siya dun sa nakaupo. Yung kaninang picture, isa na po siya na sa nakaganon. Kasama ng Panginoon kumakain natin sa celebrate. And then si Mary, ito po yung shinare ni ay kanina, took about a pint of pure nard. Ito po yung napakamahal na pabango. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. So nakikita po natin yung transformation na naganap nung na-encounter nila si Jesus Christ. Si Martha, siya po yung medyo matagal bago mag-transform. Noon, gusto niya mag-serve. Ngayon, mag-serve pa rin ang gusto niya. Maganda naman, di ba? Si Lazarus, noon buhay, namatay. Ngayon muling nabuhay, nagse-celebrate na siya with Jesus. Naalala niyo po last week ang message natin, you have been resurrected. And nabuhay ka na. Anong next mong gagawin? Celebrate with Jesus. Yun po ang reason kung bakit tayo buhay ngayon. Amen. Let's celebrate with Jesus. Kaya po, nung dumating si Lord kanina, wala po tayong magagawa kundi mag-worship. We're celebrating His presence. Imaginein po natin, kasama natin sa mesa si Jesus. King of all kings, Lord of all lords, pinakamataas sa lahat, kasama natin. Okay. Imagine muna natin, katabi natin kumain si Pangulong Ferdinand Marcos. Imagine lang natin. Baka kahit pagkuha ng kutsilyo, iniisip, ito bang maliit o yung malaki? Baka kaya naman kay Presidente. Diba? Ganun yung presensya niya. Eh, how much more si Jesus? How much more si Jesus? Kung kapartner mo siya sa pagbubuhat ng iyong, how much more, diba? And alam po natin lahat na sa loob natin si Jesus. Iniwan po ng Panginoon ang Holy Spirit. Jesus, God the Father and Holy Spirit are one. Alam po natin yun. Si Yeshua, si Yahweh, at yung Holy Spirit ay isa. And if the Holy Spirit is in us, of course Jesus Christ is in us. And greater is He that is in you than He that is in the world. Ang Panginoong Jesus ang kasama po natin. Mamaya kakain tayo physically. Ready na tayo dyan. Inom ka ako? Pero sino ba kasama natin? Si Jesus. Why not celebrate, Lord Jesus, salamat na rin ito ka. And I know after this lunch, brunch, or dinner, kung may nag-lunch at breakfast na kanina, after this, si Jesus pa rin ang kasama natin. Why don't we celebrate? Masaya po ba tayo? Yan ba yung amen ng masaya? Yes! Amen! Yan!
natin, grabe. Amen po. Sabi. Si Lazarus muling nabuhay. At ang sumunod niyang ginawa, nag-celebrate siya with the Lord. Sana ito yung transformation na mangyari sa buhay natin. That each day na nabubuhay tayo, we celebrate with the Lord. Hindi yung ang pinoproblema natin, yung kikitain natin, yung overtime natin, yung isusuot natin. Do not worry for today, let today worry for yourself, sabi ng Panginoon. Amen. Celebrate with Him. Celebrate. Celebrate. Diba? Now, isa pang napakagandang transformation si Mary. Si Mary po, inuubos niya yung napakamahal na pabango. At ang pinagpupunas na doon sa paa ng Panginoon, buhok niya. Ito po yung super intimate na pakikipagrelasyon sa Panginoon. Na kahit buhok mo ay pupunas mo sa Kanya. Na-imagine po ba natin? Kanina yung babaeng gumaling, hawakan niya, dulo lang ng damit. Ngayon si Mary, buhok niya pinupunas sa katawan ng Panginoon. Imagine how close Mary is. Now, nasa loob yung si Jesus. Amen. Sinong mas close? Tayo! Nasa loob natin eh. Siya ay pinupunas yung buhok. Tayo, buong katawan natin nando doon si Jesus. Hindi ba grabe tayo tinransform ng Panginoon? Amen. That after He died and rose again, sinamahan niya tayo. Sa bawat oras, bawat araw na ginagawa natin. Amen. So wala pong reason para hindi tayo mag-celebrate. Wala pong reason para hindi tayo mag-worship. The best form of celebration is worshiping Him. Yung ipagsigawan natin kung gaano kabuti ang Panginoon. Amen. Ngayon dito, pinigilan pa nga siya ni Judas. Ito naman yung huwag sana nating madaanan na transformation. Sabi ni Judas, sayang naman yung pambayad dyan sa baba mo. Isang taong sweldo yan, inubos ko lang sa paan ni Jesus. Sabi niya, hayaan niyo lang siya. Hayaan niyo lang na ang babaeng ito magkaroon ng intimate relationship sa akin. Hayaan lang natin ang bawat isa sa kapatid natin in their own way magkaroon ng intimate relationship sa Panginoon. Maaaring ang pamamaraan ko ng pagsamba sa Panginoon ay ganito. Maaaring ang pamamaraan nyo ay iba. Maaaring nagluluto kayo para sa Panginoon. Maaaring umaawit kayo para sa Panginoon. Maaaring natutulog kayo para sa Panginoon. Maaaring kumakanta, sumasayaw. But in everything that we do, let's glorify the Lord. Amen. Amen. Yun lang po. Sa araw po ito, no turning back. Amen. Let's just commit to that. No turning back. Na after po natin lumabas sa lugar na ito, let's always remember, I'm doing this while celebrating with you, Lord. Amen. Lord, ginagawa ko yung trabaho because I'm celebrating with you. Lord, mahirap yung trabaho ko, but I celebrate because you are with me. Amen. Lord, iniintay ko na naman yung Sunday kasi gusto ko na namang umawit sa'yo. Excited ako sa Saturday kasi makakapag-practice ako ng kanta. Excited ako sa Friday kasi may Bible study kami. Ma-encounter na naman kita, Lord. May bago na naman ako matututunan about you. Lord, teach me not to turn back. Teach me not to turn back. Kasi po, once na nagpatuloy tayo sa Panginoon, tayo rin naman na nagbe-benefit eh. Nandyan yung healing, nandyan yung breakthrough, nandyan yung transformation, nandyan yung rest, and nandyan yung true life. You've been resurrected. Ibinangon ka na ng Panginoon. Mabuhay ka without turning back. So clap your hands. To God be all the glory.